katotohanan sapagkat alam naman natin. Ito, aksidente. Hindi. Ito'y may panukala. Pwede, Oh, faith alone. Oh, sula pwede faith alone. Muli, kami bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ako po muli yung kaibigan, Brother Johnson Amican. Nag-aanyaya, samahan po kami sa loob ng isang oras na muling pagtatanghal o pagpapahayag ng mga hiwaga sa aklat ng Apokalipsis. Pinagmatatan po itong si Kristo sa aklat ng Apokalipsis. Dito sa programang Katotohanan, Season 3. Ang kasama po natin, siyempre ating partner, sa katauhan po ni Brother John Lumingkit. Muli, binabati ko ang lahat na manunood at sa ating talakayan ngayon, atin pong tatalakayin ang pinakamahirap na bagay sa aklat ng Apokalipsis. Atin po itong babaybayin lahat. So binabati namin kayo ng magandang araw at maligayang panunood. Ang tinutukoy po namin na medyo mabigat ipaliwanag dito, mga ginigil na taga-subaybay, ay walang iba kundi, Brother John, may kinalaman ito sa 7 trumpeta na mababasa po natin ito sa Kapitulo 8 ng aklat ng Apokalipsis. Pero bago yon, bago natin simulan yung isa-isahin na yung 7 trumpeta na ito o 7 pakakak, doon sa lumang Tagalog kasi ang salin ay pakakak. So, halinhina natin gagamitin yan, trumpeta o kaya pakakak para maintindihan ng ating taga-subaybay. Pag sinabi namin pakakak, yan yung trumpet, malalim na Tagalog ito. At bago yon, mga kapatid, mga kaibigan, siyempre, yung po kasing unang ihihip ng trumpeta ay nasa talatang 7. Pero bago natin puntahan yon, ay atin na rin munang ipaglingkod, Brother John, yung mga naunang talata. Basahin ko po muna, mga kapatid at mga kaibigan, yung Kapitulo 8 ng Apokalipsis, talatang 1 hanggang 6. Ito po ang ating mababasa. At nang buksan niya ang ika-7 tatak, ay nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. So, natalakay natin itong nakaraan na tungkol sa 7 tatak. So, after nun, itong talatang 2 ay ganito na ang sinasabi. At nakita ko ang 7 anghel na nakakatayo sa harapan ng Diyos at sila'y binigyan ng 7 pakakak. Ayan. At dumating ang ibang anghel at tumayo sa harap ng dambana na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan. At binigyan siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng lahat ng mga banal sa ibabaw ng dambanang ginto na nasa harapan ng luklukan. 4. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal, ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. At kinuha ng anghel ang pangsuob ng kamangyan at pinuno nila ang apoy ng dambana at itinapon sa lupa. At pag nagkaroon ng mga kulog at mga tinig at mga kidlat at ng isang lindol. At ang 7 anghel na may 7 pakakak ay nagsihanda upang magsihihip. Ayan. So, isasama natin dito sa talatang ito, Brother John, para ma-establish muna natin itong trumpet, maintindihan natin anong function nito, ay kung mapapansin natin dito, ay nandito yung after ng ika-7 tatak, Brother John, nandito binabanggit yung yung kamangyan, yung pong tinatawag po nilang kamangyan na may pangsuob na nagre-represent ito sa mga panalangin ng mga banal. Sige, magbigay ka muna ng introduction din. Bibigyan natin sila, Brother Johnson, ng overview. Yeah. No? Ang una nating paksa na ating tatalakayin, babaybayin, bago ay yung patungkol sa unang trompeta. Ang kahalagahan ng trompeta. Sige. Gagamit tayo ng mga referensya sa Old Testament. Kapag hihipan ng trompeta sa Old Testament, ano po ang kahulugan? Yan. No? Ang nangangahulugan natin yung babaybayin. Ngayon, itong binabasa mo, babaybayin ko din uli ito, yung 2 to 6. Sige. No? Sapagkat may ano po dito, Brother Johnson, mahalaga po
na bago natin tatalakayin, no? Pero pagkatapos dito, pagkatapos sa trumpeta na ating mababaybayan, ating kasunod na ibabaybay ang patungkol sa background. Sasabihin ko na din sa inyo itong background sa 7 trumpet kasi sa Biblia mayroon pong series of 4 na 7. Mayroong series of 4, Brother Johnson, na 7. For example, ang 7 iglesia ay may katuwang siya. Ang katuwang ng 7 iglesia, 7 tatak. Ito po ang ating pinag-aralan na mayroong chiastic form. Kung gusto niyo maintindihan ninyo yung kasaysayan sa unang iglesia, ay katuwang yan ang kasaysayan din sa unang tatak. No? Ang ikalawang iglesia, katuwang din niya ang ikalawang tatak. Hanggang natapos yung 7, atin na yung napag-aralan. Pero ngayon, mag-umpisa tayo, Brother Johnson, sa 7 trumpeta. Na kung ating pag-aralan itong trumpeta, kasi sa Apokalipsis mayroong series of 7. Ang katuwang din dito, Brother Johnson, ay ang 7 salot. No? Papansinin natin dito, pag-aralan natin ang 7 trumpeta, pag titingnan natin dito si Jesus Christ, wala sa kabanal-banalang dako. Ibig sabihin, kapag si Jesus ay nasa banal na dako, ang ibig sabihin, hindi pa close provision. Hindi pa sarado ang kaligtasan. Pero itong trumpeta, naglalarawan po ito ng warning at judgment. Ayan. So, maganda nabanggit mo yung Brother John. Warning. Dalawa po ang inyong matutunan dito. Naglalarawan po ito ng babala at paghatol. At babasahin natin, Brother John, kasi bukod doon sa dalawang yon, at the same time, pagka nakarinig tayo ng ganon, ay panawagan ito para sa bayan ng Diyos. Para sa tinatawag nating worship. Okay. Siguro bago natin pag-aralan, Brother Johnson, yung trumpeta, atin mo munang babaybayin uli yung binasa. Sige, binasa natin. No? Para mapaliwanag ko. Okay, sige. At nakita ko ang 7 anghel. Di ba ang larawan sa 7 trumpeta pagkatapos sa 7 silyo? Tama. No? Pagkatapos sa 7 silyo, ibinigay ng Panginoon ang mensahe sa 7 trumpeta. No? At ating makikita dito ang dambana. No? Ulitin ko, at nakita ko ang 7 anghel. Makababasa natin sa chapter 8 ng Apokalipsis. Chapter 8 tayo, verse 2. Nakita ko ang 7 anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos. Na silang binigyan ng 7 pakakak. So nakatayo itong 7 anghel. Binigyan sila ng 7 pakakak, Brother John. May trabaho sila. May trabaho sila. Hihipan yun ng bawat isa. Ang gawain ng 7 anghel, sila po'y maghihip ng trumpeta. Patutunugin. Patutunugin. Sa verse 3, at dumating ang ibang anghel. No? Habang nakatayo itong 7 anghel, mayroong dumating at tumayo sa harap ng dambana. No? At sa pag-aaral natin, Brother Johnson, sa itong anghel na naglilingkod sa dambana no other than Jesus Christ. Hindi na yan katulad ng ordinaryong anghel na 7 na binigay sila na mayroon silang gawain. Si Jesus, itong sa verse 3, si Jesus Christ po ito. Dumating ang ibang anghel, tumayo sa harap ng dambana, naglilingkod siya dito, Brother Johnson, bilang pare, na may hawak na isang gintong pangsuob ng kamangyan at binigyan niya siya ng maraming kamangyan upang idagdag ito sa mga panalangin ng mga banal sa ibabaw ng dambana nito na nasa harapan ng luklukan. At ang usok ng kamangyan, kalakip ng mga panalangin ng mga banal ay napailang lang mula sa kamay ng anghel sa harapan ng Diyos. Now, itong paglilingkod ni Jesus Christ ay nilalarawan dito, Brother Johnson, ang lahat ng panalangin ng mga banal, tinanggap niya. Ano ang panalangin ng mga banal? Di ba nating nababaybay yung 7 iglesia? Maraming mga panalangin ng mga banal, nanalangin po sila sa hustisya. Sumisigaw yung kanilang kaluluwa. Hanggang kailan? Hindi mo kami ipaghihiganti. No? Pero ang Panginoon, Brother Johnson, naglaan siya ng panahon, kailan siya tamang maghihiganti. Tama. No? At ang 7 trumpeta, ito na yung panahon ng Panginoon na magbigay na siya magpasimula sa kanyang judgment. Kaya nga nakikita natin itong larawan sa verse 3. Yung flow, yung pagkakasunod-sunod. Pagkasunod-sunod, nakikita natin na naglilingkod na ang Panginoon
sa dambana upang sasagutin, no? Hindi ibig sabihin na ang Diyos nagwawalang bahala sa panalangin ng mga banal. Hindi niya iniwanan, pinabayaan. Kaya ang Panginoon lang, mayroon siyang tamang panahon. Tama. No? Kasi ang Panginoon nagbibigay ng palugit doon sa mga makasalanan. Hindi niya ipataw kaagad yung naghihintay pa rin sila na pagsisisi. Tandaan ninyo itong 7 trumpeta, hindi ito nangangahulugan na close of provision. Kasi nandoon pa siya sa banal na dako. Pero yung 7 salot, wala na yung pag-asa. Now, dito tayo sa verse 5, magkakaiba ito, Brother Johnson. Si Jesus Christ pa rin dito ang naglilingkod. Kaya lang, Brother John, yung, kasi maraming hindi naniniwala na yung anghel dyan ay si Jesus Christ. Yung pong nasa Kapitulo 10, hindi natin babasahin yung talata, yung anghel doon na may hawak na, no? Si Jesus Christ si Jesus Christ din yun. Kaya nga tayo naniniwala na si Jesus Cristo ay hindi siya anghel kung na as literal katulad ng created angels, kundi ang ibig sabihin ng anghel dyan ay siya ang leader ng mga anghel. Kaya lang terminong ginamit dito, angelos, kasi sa Greek kasi yan ay angelos, mensahero. Hindi lang naman anghel ang mensahero eh. Ang unang-unang talagang mensahero ay si Kristo. Kaya ang tawag sa anghel na ito ay Pangulo ng mga anghel. Kaya Pangulo ng mga mensahero. Archangel, at walang ibang archangel sa Bible, si Jesus Christ. At siya lang yun ang naglilingkod sa santuario sa langit na mayroong karapatan. Now, dito tayo sa 5, napapansin na dito, ito yung mga panalangin, ang paglilingkod sa dambana na tinanggap ng Panginoon ng kanilang panalangin. Dito tayo sa 5 at 6. At kinuha ng anghel ang pangsuob at kamangyan at pinuno niya ng apoy ang dambana at itinapon saan, Brother Johnson? Sa lupa. At nagkakaroon ng kulog, lindol, tinig ng kidlat at lindol, mga lindol. At ang 7 mga anghel na may 7 pakakak nagsihanda upang magsihip. No, napapansin niya dito, itong sa dito, judgment na niya ito, Brother Johnson. Handa na. No? Ipapataw na niya ang kanyang judgment sa verse 5. Nakapwesto na siya. Pinuno na niya ng apoy ang dambana. No? Sabi niya dito, ang ni pangsuob, ang kamangyan, no? Pinuno na niya ng apoy ang dambana at itinapon na niya saan ito? Sa lupa. No? At nagkakaroon, ito na yung response ni Jesus Christ sa panalangin ng mga banal. Judgment na ito. Judgment na. Kaya nga, yung binanggit natin kanina, na bigyan natin ito ng i-establish natin to para mamaya pagka sunod-sunod na natin binasa ay maintindihan na ng ating mga kapatid. Kaya mapansin nyo mga kapatid, pinipilit po namin na makarelate ang bawat isa sa atin kasi prophecy ito, medyo mahirap nga itong intindihin. Kaya ang binanggit ni Brother John kayo na medyo masalimuot at medyo mahirap talaga itong ipaliwanag at bihira ang nagtatalakay nito, Brother John. Pero sa awa ng Panginoon, sa tulong ng ating mga Bible scholar at siyempre yung Spirit of Prophecy at doon sa mga may kakayanan na magpaliwanag nito, ay pinilit natin na ito ay gawin at maipaabot sa ating mga taga-subaybay. So, dito ay makikita natin yung senaryo kung saan ay nandoon yung mga anghel na mayroong kanya-kanyang gawain. Pero bago sinimula ng paghihip, ito muna yung ginawa ng Panginoon. Yung preparation, bago siya umupo doon sa talaga, andun na yung binabanggit ng mga sangkap na kailangan na nila. Kasi ibig sabihin nito ay paghuhukom na ito. At bukod doon, mga kapatid at mga kaibigan, ay titingnan natin yung iba-iba pa, Brother John, na para maintindihan natin yung binabanggit dito, gagamit tayong mga referensya sa buong Biblia, pati sa Old Testament, tungkol sa function nitong trumpet. Ngayon, bago dumating, baka meron ka pang gustong sabihin. Dalawang bagay, Brother Johnson, ang kailangan natin ditong maintindihan bago mo tatalakayin yung trumpet. Ang ang larawan sa 7 trumpeta, ito po'y punishment ng Diyos, those who have oppressed the people of God. So, ito po'y punishment niya kung sino yung nag-oppress. Ano bang oppression sa Tagalog? Yung nang-aapi sa bayan ng Diyos. Ang parusa na ibapataw ng Panginoon kapag huhihipan ng trumpeta, parusahan niya yung mga taong nang-aapi, nagpapahirap sa bayan ng Diyos. Mula ng kasaysayan ng iglesia hanggang sa pagdating ni Jesus Christ. Mayroon po siyang judgment na ipapataw. Pero yung judgment na yun, hindi na mapapag-aral natin dito, hindi siya mismo kundi gagamit siya ng ibang mga instrumento
kung saan ay yun din yung magpapahirap doon sa mga kalaban ng bayan ng Diyos. Yung Yan. nagpapahirap sa bayan ng Diyos, mayroon siyang gagamitin. Yan, iisa-isahin natin ngayon. Ako, nai-excite na ako, Brother John. Maganda ito. Pangalawang punishment na gagawin ng Diyos, Brother Johnson, so sabi niya dito, the punishment of God for those who are not willing to receive the seal of the living God. Diba? Ang Diyos willing siyang tatatakan yung kanyang bayan, pero mayroong mga tao, Brother Johnson, na ayaw magpatatak sa tatak ng Diyos. Tama. Sila din, ikalawa din sila na makakatanggap ng parusa. Parang nanawagan sila ng kaligtasan para tatatakan, pero ayaw ng mga tao na tatanggapin yung kaligtasan. So ayaw nilang magpatanggap sa tatak. So iyon din yung panahon na makakatanggap sila. Ito yung sa panahon ng salot, Brother Johnson, sa 7 salot. Kaya dalawa po ang 7 trumpeta at ang 7 salot, magkakatuwang sila. Yan. Ayan. So, ngayon, punta na siguro natin yung mga referensya na gagamitin natin sa lumang tipan, Brother John. Kasi para mas malinaw, meron tayong babasahin bilang backup, mga kapatid, mga kaibigan, tungkol sa sinasabi ni Brother John Kayna at natin dito na yung function ng trumpeta sa Old Testament. Sabi po dito sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 10, talatang 8 hanggang 10, ay ganito yung ating mababasa. Kapitulo 10, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang nakasulat. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay magsisihihip ng mga pakakak at magiging palatuntunan sa inyo magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi. Sa 9, at pagka makikipagbaka kayo sa inyong lupain, laban sa kaaway na sa inyo'y pumipighati, ay inyong patutunugin ang hudyat ng pakakak. At kayo'y aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos. At kayo'y maliligtas sa inyong mga kaaway. Sa talatang 10, gayon sa kaarawan ni inyong kasayahan at sa inyong mga takdang kapistahan at sa mga pasimula ng inyong mga buwan, ay inyong hihipan ang mga pakakak sa ibabaw ng inyong mga handog na susunugin at sa ibabaw ng mga hain ng inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. At sa inyo'y magiging alaala sa harap ng inyong Diyos, ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ayan. So nandyan yung dalawang binanggit mo dito, Brother John, kanina, na unang-una, ang isa sa function ng trumpet ay kapag may kalaban o sa giyera, ito ay warning. Ibig sabihin, humanda sa pagbabaka. At ang pangalawa, sa talatang 10, ito naman yung, yung meron silang kasayahan. Yan, mga paghahandog. Panahon ng kapistahan. Panahon ng kapistahan, pinatutunog din ito. Trumpeta. Ang trumpeta. At siyempre, sabi nga natin kanina, Brother John, ito naman, ang iba sa kahulugan nito, yung tinatawag po nating pag dumarating yung Day of Atonement, Brother John, hinihipan din ito bilang hudyat na malapit na yung judgment. At o saka, yung araw ng pagtubos. Sa Day of Judgment, parang 10 araw sila na hihipan yung trumpeta, di ba? Yan. Kaya nga marami pong kahulugan, at hindi lang, Brother Johnson, kapag aatras tayo, di ba, Numbers 10 yung iyong binabasa. Sa 2-4, ay kapag hihipan yung trumpeta, ay ito din yung ginagamit kapag iipunin ng Israelita ang kanyang bayan. Tama. Magbibigay ng bring together the people. Aking babasahin dito, Brother Johnson. Sabi niya dito, gumawa ka ng 2 pakakak na pilak, yari ng pagpukpok, gagawin mo at gagamitin mo sa pagtawag sa kapisanan, sa paglalakbay o ng kampamento. Ito yung ginagamit nila. Di ba, naglalakbay sila? Pag ready na sila maglalakbay, ito yung hihipin nila. So, nag-ano din pala ito, pag mag-go forward na sila, ito yung hudyat. No? Ay, isang kahulugan ng trumpeta, na hudyat na mag-iipon na sila kasi
lalakad na sila. So maraming kagamitan, Brother Johnson, ang trumpeta. Hindi lang siya judgment, kundi nagsisilbi din siyang hudyat sa pagsulong laban sa kaaway. Yan. No? Hudyat ito na sila po'y magsusulong sa paglalakbay. No? Kapag mayroong espesyal na pista na gaganapin, ang trumpeta ang nagiging kasangkapan ng Panginoon. Okay. Paano malaman ng bayan ang gawain na kanilang gagawin. Yan. No? Para sa kapakanan po ng ating mga ibang nanonood, ay babasa po ako ng isang karagdagang talata para makita natin kung paano natin binabakapan yung ating sinasabi dito. Tungkol doon sa pagbabaka na ginagamitan yung trompeta, ito'y mababasa din natin sa 2 Kronika, Kapitulo 13, ang talata 14. Sabi dito, at nang ang Huda ay lumingon, narito ang pagbabakay nasa harap at likuran nila. At sila'y nagsidating sa Panginoon at ang mga saserdote ay nangagpatunog ng mga trompeta. At kung babasahin natin patuloy yung talata, mga kapatid, sa panahon na, yun nga, yung binanggit natin kaya, pag mayroong kalaban, mayroong sasakop doon sa bayan ng Diyos, hihipa nila ito. Tapos ang response ng Panginoon nandyan. Kaya ibig sabihin, dito na ngayon natin madaling maipapaunawa sa ating taga-subaybay, itong mga 7 trompeta na to, sa huling kapanahunan, since na mayroon na tayo nakita dito na function at kahalagahan sa lumang tipan kung paano ito ginagamit, ano naman ngayon sa ang New mamahalagang gampanin nito sa kapanahunan natin kasi ipinakita ito kay Juan Revelador. Kaya paano nila ginagamit ang trompeta sa Old Testament? Habang babaybayin natin, Brother Johnson, itong 7 trompeta, dito din natin malalaman gaano kahalaga itong trompeta sa Revelation na magiging din. Hindi lang din ito naglalaman, nang tinitingnan ko ito, Brother Johnson, hindi lang ito naglalaman ng hatol ng Diyos na kanyang ipapataw Naglalaman din ito, mayroong mensahe din siya ng malaking babala. Tama. Sa deception ni Satanas. Yan. No? Alam niyo mga kapatid, gusto kong summarize bago natin babaybayin kung saan pupunta yung hatol sa Ang unang hatol na ibibigay ng Panginoon sa Jerusalem. Kasi ito ang Jerusalem, ang bayan ng Diyos, ito yung unang nagpapahirap. Mamaya atin yung babaybayin. May mga talata tayong babasahin Ang pangalawang nagpapahirap sa bayan ng Diyos, ang pagan Rome. Diba? Sa huling araw na yan. Sa panahon ni Nero hanggang sa panahon ni Diocletian, milyon-milyon ang kanilang pinatay. Mula noon. Ito yung ikalawang parusa na ang parusa ng Panginoon, parusahan niya ang pagan Rome. No? Pagkatapos sa pagan Rome, pumasok ang pagan practice. Okay. Na kaya nga yung ikatatlo, dalawa din ang parusa sa paganong practice na mamaya atin itatalakay yung wormwood na sa ikatatlo. At sa ikaapat, yung pagdilim ng araw, patungkol po yun sa paganong doktrina na pumasok sa iglesia. Yan. Matadali natin yan sa mga talata. Yung ikalima, ating tatalakayin, overview lang ito, Brother Johnson. Tama. Ang ikalima, yung bituin na nahulog sa bottomless tapos umuusok. At itong pagkatapos sa tatlong wo ang dapat nating maintindihan. At itong tatlong wo, ito, atin itong tatalakayin, walang iba po ito, yung mga false religion po ito, yung Islam at Theism. Itong may role po silang ginagampanan at ang panghuli na wo, ito po yung punishment ng Panginoon sa ikapitong trumpeta. Yan. Kaya nga, ito po yung ating babaybayin, Brother Johnson, isa-isa. Overview lang po ito. Pero inyo itong maintindihan. Mamaya, Brother Johnson, ating ididetalye, paano ba parusahan ng Panginoon yung Jerusalem? Bakit kasama sila sa parusa? Oo nga. No? Anong kadahilanan? Sige. So atin yang babaybayan mamaya, Brother Johnson. Sige. No? At sa ating pag-aaral sa prophecy, kailangan pag-aralan natin yung kayastik, ha? Wag kayong mag-iisip na kapag hihipa ng trumpeta, kapag mayroong parusa ang Panginoon, wala ng pag-asa. Wala ng panahon sa kaligtasan. Sa trumpeta, Brother Johnson, si Jesus Christ naglilingkod pa sa banal na dako. Naghihintay pa rin siya na ang tao magsisisi. Kaya nga ang trumpeta ang kanyang ginagamit kasi
ang judgment ng Panginoon dito, Brother Johnson, hindi nangangahulugan na absoluto yung kanyang judgment. Okay. Ibig sabihin, kapag marinig mo yung trumpeta at malaman mong ikaw ay nagkakasala, ay babaguhin mo. Kasi may panahon ka pa na magkakaroon ng kaligtasan. Ayan. At tandaan natin, ano lang po natin, i-review po lang natin mga kapatid, yung talatang binasa natin kasi pupunta na tayo doon sa pasimula ng trumpet. Kung titinan nyo yung seating doon sa bago hipan yung trumpet, ay lumagay muna yung ibang anghel na kumakatawan sa ating Panginoon doon sa kanyang paglalagyan. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito, Brother John, ay sa panahon na nung ang Panginoon ay atin ng tagapamagitan. So ibig sabihin, ito na yung ating kapanahunan ngayon. Ayan. Okay. So pag-usapan na natin ngayon. Simulan na ba natin? Unang trumpet na Unang tayo. trumpeta. Basahin na po natin ito. Kapitulo 8, talatang 7. Ito ho ang ating mababasa, mga ginigilong taga-subaybay. Apokalipsis 8, talatang 7. At humihip ang una, at nagkaroon ng granizo at apoy na may halong dugo, at itinapon sa lupa, at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, at ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog, at ang lahat ng sariwang damo ay nasunog. Napapansin mo? Nakakatakot nang pinataw na ng Panginoon yung kanyang judgment, saan ulitin natin, di ba? No? Sabi niya, nang hinihip na ng nagkakaroon ng granizo at apoy, Brother Johnson. Tama. At itong granizo at apoy, may halong dugo, tinapon niya sa lupa. At nang tinapon na siya sa lupa, ang resulta, Brother Johnson, ito naging resulta. No? At ang ikatlong bahagi sa lupa, nasunog, ikatlong bahagi ng kahoy nasunog, at ang lahat na sariwang damo nasunog, no? Ito na yung ano niya. Ano po ang kahulugan nito? Yan. No? Ang kahulugan po nito, Brother Johnson, binabanggit ko kanina, ang unang nagpapahirap sa bayan ng Diyos nang itinayo niya ang unang iglesia ay ang mga Hudyo, no, sa kanyang kapanahunan. So, ang pataw po na binigay ng Panginoon ay binigay po niya sa bansang Israel, no, na nagpapahirap sa bayan ng Diyos, at ito po ay nangyayari, ang katuparan nito, Brother Johnson, sa 70 AD. No, ating babaybayin dito, Brother Johnson, kasi puno dito ang nasunog. Ano ba yung sinisimboluhan ng puno? Ayan. No? Kanina ay binabanggit din natin, Brother John, yung bago natin pinapalawak ito, kumukuha tayo ng pangyayari din sa Old Testament, para makita natin na kung ano nangyari, yun din yung nangyayari, halos magkatulad, pero magkaiba nga lang yung panahon. Okay. Bago natin puntahan yung sinasabi mo, anong ibig sabihin itong mga kahoy na ito, ay gusto ko rin pong magbasa pa dito, Brother John, sa aklat ng Ezekiel, sa kapitulo 5, talatang 12 at 13. Ganito kasi, maganda kasi ito, Brother John, pakinggan natin. Sabi po ng 5, 12 hanggang 13 ng Ezekiel, ang ikatlong bahagi mo ay mamamatay sa pamamagitan ng salot. Ayan, di ba? Kanina nun. Ikatlong bahagi din. At sa pamamagitan ng kagutom ay mauubos sila sa gitna mo. At ang ikatlong bahagi ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak sa palibot mo. At ang ikatlong bahagi ay aking pangangalatin sa lahat ng dako at magbubunot ako ng tabak sa likuran. Sa 13, ganito magaganap ang aking galit at aking lulubusin ang aking kapusukan sa kanila. At ako'y maaaliw at kanilang malalaman na akong Panginoon ay nagsalita sa aking pagsisikap pagka aking naganap ang aking kapusukan sa kanila. So galit ng Panginoon ito. Yun nga yung sinasabi natin. So, ikatlong bahagi din, di ba? Oo, ikatlong bahagi din. Yan. So ngayon, puntahan natin ngayon yung Big Tree. Yung anong ibig sabihin ng kahoy. Ikatlong bahagi ng punong kahoy na sunog, di ba? Napapansin ninyo. At
nasunog kasi sinunog din ng lulmusob din ang Roman Empire doon sa Jerusalem, nasunog din ang Jerusalem. At ikatlong bahagi ng puno, doon tayo sa puno, Brother Johnson, atin itong intindihin. Sige. Alam mo, isang karanasan, Brother Johnson, si Jesus Christ, yung paghuling pagpasok niya sa Jerusalem, mayroon po siyang 2 cleansing sa sanctuary. Sa templo ng Panginoon. Nung una, nang nagpasimula siya sa kanyang ministry, nilinis niya ang templo kasi ginawang palengke. Okay. No? Ang ikalawa niyang paglinis nung bago siya mamatay. At alam niyo, nang pumasok siya sa Jerusalem, ito yung tala ni Marcos, ating babaybayin ito, Brother Johnson, para maintindihan natin yung puno. Sige. Now, mayroon dito, sabi niya dito sa Marcos, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 14. Siguro nandiyan ako na lang ang magbabasa. At sa kinabukasan, pagkaalis nila sa Betany, galing sila sa Betany, nagutom siya. No? At pagkatanaw niya ng malayo, isang puno ng igos. Binanggit dito, Brother Johnson, yung puno na may mga dahon. Lumapit siya, baka sakaling makakasumpong doon ng anuman. At nang siya'y malapit na sa kanya, wala siyang nasusumpungang anuman kundi dahon. Yan. No? Sapagkat hindi pa panahon ng igos. At sumagot si Jesus na sinasabi, sino mang tao hindi nakakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kanyang mga alagad. No? Sa writings ni Ellen G. White, itong puno ng igos na sinumpa ng Panginoon, nag-represent po ito sa bansang Israel. Tama, kasi malago, madahon, pero walang Nang pumunta siya sa bansang Israel, tinitingnan niya ang bansang Israel kung ito'y nagbubunga. Pero sabi sa Biblia, si Jesus nagugutom. Dumating siya sa bansang Israel, pagtingin niya ang malago, ang dahon, yung mayabong, pero ang bansang Israel... Mga relihiyoso sila eh. Oo, walang bunga. Napapansin ninyo, nang dumating si Jesus Christ, tinanggap ba ng Israel? Hindi. Hindi. No, ito yung nakita ng Panginoon na walang bunga. Pero naririnig ito ng mga alagad. Sa 20, no, pumunta sila sa Jerusalem, nagkakaroon ng cleansing, Brother Johnson. Nilinis niya ang templo. No? At sabi niya dito sa 15 hanggang 17, no, ito yung nangyayari. Nang pumasok siya sa Jerusalem, pagka nagsidating sila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo. No? At nagsimulang kanyang itinaboy ang nangagbibili at nagsibili sa loob ng templo. Ginulo ang dulang ginulo ang dulang ng nangagpapalit ng salapi, ng mga upuan na nagsibili at ng mga kalapati, at hindi sila ipahintulot ng sinuman magdala ng anumang sisidlan sa templo. Si Jesus hindi na niya pinahintulot. At siya'y nagturo na sinasabi sa kanila, hindi ba nasusulat na ang aking bayan tatawaging bahay ng panalanginan at sa lahat ng mga bansa? Datapwat ginawa ninyo ito ng yungib ng mga tulisan. So nagagalit siya sa kanyang bayan. Tama. Pagpasok niya sa Jerusalem, pagpasok niya sa kanyang bayan, ginawa ng mga religious leader ang templo ng Panginoon na kalakalan. Kaya dito sila, Panginoon, hinatulan. Yan. No? Kaya yung pagpunta ng Panginoon, binabaybay natin, nakita niya yung puno ng igos, nagsimbolo yun sa bansang Israel. Kasunod noon, sinumpa niya yung puno ng igos, pumasok siya, itinaboy niya ang mga nangangalakal doon sa templo. Okay. Kasi ginawa nilang kalakalan ang bahayan ng Diyos. Dito babalik tayo sa 20, 17 yung ating nababasa. Forward tayo sa Marcos 11, sa 20 tayo, Brother Johnson. At pagkaraan nila pagkaumaga, bumalik sila uli sa Betany, galing sa Jerusalem. Sige. No? At nakita nila na ang puno ng igos tuyo. Mula, sabi niya dito, Brother Johnson, mula ugat hanggang mga sanga. At pagkaalaala ni Pedro na sinasabi, Rabay, ang sinumpa mong igos, natuyo. Natuyo na. No? Napapansin ninyo? Namatay. Ito yung nag-represent sa bansang Israel. Tama. Namamatay. Napapansin mo yun? Sa record naman ni Lucas, alam niyo si Jesus Christ bago pumasok sa Jerusalem? Kasi sa dami ng mga turo ni Jesus Christ sa Israel, ang mga religious leader nagmamatigas. Okay. No? Hindi nila tinanggap ang Panginoon. Bago siya pumasok sa Jerusalem, umiyak siya para sa Jerusalem. At ito yung sa tala, Brother Johnson, sa Lucas 13, Sige. versikulo 34.
Sabi niya dito, Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay ng mga propeta. No, mapapansin niyo, Tinatakwil eh. umiiyak siya. Na bumabato sa mga sinugo sa kanya. Ang mga sinugo ng Diyos, Nire-reject nila. nire-reject nila. No? Makailang iniibig kong titipunin kayo na Gaya ng mga gaya ng sisiw. mga anak. No? Gaya ng mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang kanyang sariling mga- sisiw Yan. sa ilalim ng kanyang mga Mga pakpak. At ayaw ninyo. Oh, kahit minamahal sila ng Diyos, pero tinakwil nila. Tinakwil. Gusto ng Panginoon na lulukuban siya ng kanyang kapangyarihan. Oo. Pero itong bansang Israel, ayaw. Ibig No? sabihin yan, Brother John, yun ang nga sinasabi natin, ito ibabala, yung trumpet na ito, doon sa mga tao na kahit na nagbibigay ng pahiwatig ang Diyos, pero hindi nagre-response. Hindi nagre-response. Pagtunog ng trumpeta, ito'y kasama doon sa mga mapapahamak. At idadagdag ko doon, napakaganda ng yung mga binabasa. Balikan mo yan, Brother John. Idadagdag pa natin yung sinasabi doon sa Kapitulo 3 ng Mateo at talatang 10. Ang sabi po dito, at ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy nga na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Sinundan yan dito sa 17 nitong Mateo din at hanggang ano to? Hanggang 19. Hanggang 20 na, ituloy natin. Sabi po dito, Mateo 7:17 hanggang 20, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay nagmagbunga ng masama at ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Na ang tinutukoy dito sa talinghaga o sa sinasabi po ng ating Panginoon dito ay patungkol ito doon sa mga tao na walang mabuting ibinubunga sa kanilang mga buhay. Kaya nga ang karugtong nun, kung babasahin natin yung 7:21, patuloy, may mga nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, pero hindi maliligtas. So, ang paglalarawan dito, mga giliw na taga-subaybay ng Panginoon, sa mga tao, ay inihalin tulad niya sa punong kahoy. Sa madaling salita ay sinusuhayan natin ng maraming talata sa Biblia, Brother John, na yung mapapahamak na ikatlong bahagi doon sa unang trumpeta ay mga tao ang ibig sabihin na hindi nag-response sa panawagan ng Diyos. Biro mo, ang ganda, nakaka-touch yung Diba? mga talata eh. Lesson din yun, yung binabasa mo yung sa 3 ng Mateo. Ang palakol ay nakalagay na sa puno. Oo, doon na, nakaumang na eh. Nakaumang na. Dahil ang Israel na hinahanapan ng Panginoon ng bunga, hindi Wala. nagbubunga. Yun. Kaya nga sa mga viewers natin, gusto naming maintindihan ninyo. Kami nagtuturo kami sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Opo. Pero hindi nangangahulugan na kapag kayo'y papasok sa Seventh-day Adventist, sigurado na, ligtas 100%. Tama. Ang kailangan sa paglilingkod, magkakaroon tayo ng bunga. Tama. Kasi ang Panginoon, bagamat ito'y tunay na relihiyon, ang Israel tunay na relihiyon. Oo nga, tunay na bayan ng Diyos oo, talaga. Minamahal niya eh. Pero nagbabago ba, nagiging influential ba sila? Ang kanilang paglilingkod, nagliligtas sa ibang mga bansa? Hindi. Hindi eh. Sinusulo nila. Actually, tama yung termino mo, Brother John. Actually kasi, yung kautusan at mayamang mga aral ng Diyos ay ipinagkatiwala lang ito sa kanila. Pero hindi ibig sabihin sila lang ang mahal ng Diyos. Pinili lang siya para maging instrumento para ipaabot yung pabalita at kabutihan ng Diyos sa ibang tao. Ang nangyari, sinarili nila at ang tingin nila sa iba, wala, kami lang ang anak ng Diyos. Kaya dumating yung time na itinakwil sila at hanggang nga sa panahon ng pagkakataon-taon ng ating Panginoon ay nasasaktan siya kasi parang ang kahoy eh. Siguro maraming bunga ito. Tingnan mo sa malayo, parang anyabong. Paglapit niya, wala. So ibig sabihin, ganito rin yung buhay ng mga tao ngayon na minsan kahit na mayaman, kahit na sabihin natin sa mga material ay parang okay. Pero pagdating sa spiritual, walang bunga. Kaya yun ibig sabihin na paghihip dito ng anghel, yung itapon niya sa lupa, yung mga granizo na binabanggit doon, Brother John, na may halong dugo at inapon sa lupa at ang ikatlong bahagi ng lupa ay nasunog, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay
nasunog. Nasunog. No, didagdagan ko pa, Brother Johnson, Sige, para tuloy ibibigyan na ko ng diin itong Israel. Bigyan natin ng magandang detalye ito. Dito natin matutunan, marami tayong matutunan sa bansang Israel, bakit siya hinatulan. Dito, Brother Johnson, magbigay ako ng sa Lucas Sige. 23, 27 at 28. Ating titingnan ito, Brother Johnson. No? 23, 27 at 28. 8. Ganito yung ating mababasa. Ito yung crucifixion, ito yung ano na ito, papunta na ito sa crucifixion. Nagpapasa na si Jesus dito ng cross. Sige, basahin natin. Sabi po dito, Lucas 23, 27 at 28, at siya'y sinusundan ng isang makapal na karamihan sa bayan at ng mga babaeng nag-iiyakan at nananambitan dahil sa kanya. 28, datapat paglingon sa kanila ni Jesus ay sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan, kundi tangisan ninyo ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Napapansin nyo, yung habang nagpapasan siya sa cross, doon sa kanyang likuran, ang mga babae nag-iiyakan. Guro, Mga bakit no? Israelita. Mga Israelita na mga alagad ng Panginoon. Pero ano sabi ni Jesus? Huwag ninyo akong iiyakan. Iiyakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat ang hatol darating sa inyo. Yung mga anak. Ibig sabihin dito, mga ginigil na taga-subaybay, yung Panginoong Jesus kasi ay Diyos siya, nababasa niya ang isip, puso ng mga tao at alam niya ang lahat ng bagay. So nakita naman niya, hindi ibig sabihin ay walang pag-asa itong mga babaeng ito kasi mga follower niya ito. Kundi ang gustong ipakita dito ng ating Panginoon, yung mismong bayan na ang daming nag-reject sa Kanya. So itong mga babaeng ito, follower niya yun. follower niya ito. Pero ang gusto niyang ipakita mensahe, dito ay hindi lamang sa kanila, kundi sa buong Israel na hindi nagpahalaga at ang katuparan ng propesiya sa Mesiyas na darating ay hindi nila kinilala. Kaya nakakaawa sila. Kaya nakikita na ng Panginoon ang judgment na mangyayari sa Israel. Tama. Kapag itatakwil nila ang pabalita, itatakwil nila ang tagapagligtas, walang ibang mangyayari sa kanila. Mapapahamak. Kaya ituloy natin sa 23, yung ating binabasa, sa 31. No? At ito yung sabi ni Jesus Christ doon sa mga babae. Yan. No? Ano sabi niya? Lucas 23:31. Sapagkat kung ginagawa ang mga bagay na ito sa punong kahoy na sariwa, ano kaya ang gagawin sa tuyo? Oo. O nga naman, yung sariwa, walang bunga, putol. Eh ano ba kaya doon sa tuyo? Diba? Wala namang tuyong kahoy na mamumunga. Kasi nung namatay si Jesus Christ, hindi pa patay ang Israel. Tama. Kasi ang provisional, namatay si Jesus Christ 31 AD. Ang 70 weeks sa prophecy na close of provision sa Israel, 34 AD. 34. Buhay pa ang Israel. Tama. Sabi niya, pero ang Roma na mamayagpag na nasa teritoryo na ng Israel. Sabi niya dito, kung ito'y ginagawa ng mga Romano na buhay pa ang puno, ano kaya ang mangyayari pag tuyo na ang puno ng Israel? Ang puno nakaumang ng palakul. Yung pag matuyo na ang puno, sa 34 AD, natutuyo na ang puno ng Israel. Close of provision na sa... Lalo na yun doon sa pagtakwil na kay Esteban. Sa halip na tanggapin, binato hanggang mamatay. Kaya doon natapos, Brother Jun, yung pagiging special o piniling bayan ng Israel as a nation. Close of provision na doon. Ibig sabihin, ito na yung panahon na binabanggit ni Jesus Christ na tuyo na ang puno. Nakaumang na nga yung palakol, itataga na lang. So ibig sabihin dito, mga kapatid, mga taga-subaybay, hindi ibig sabihin wala nang kaligtasan sa Israel. Yung pagiging bayan, pinili, natapos yun. Pero yung individual na kaligtasan, siyempre, open sa lahat. Yung pagiging tanging bayan lamang dito kasi nga para silang puno na mayabong pero walang bunga. Okay. Ating tatalakayin din, Brother Johnson, naintindihan na natin yung puno. Malinaw kasi na to. ikatatlong bahagi kapag hihipan ng trumpeta, masusunog yun. Tama. Kaya sa bansang Israel yun. Ating titingnan dito, kapag hatulan ng Panginoon ang bansang Israel, paano yung mga alagad? Oo nga. No. Paano ba sila nakatakas doon? Di ba, ibig sabihin, nang hinatulan nung hinipan yung trumpeta, hinulog yung parusa doon sa lupa, nasunog yun, paano yung mga alagad? Paano sila nakatakas? Okay. Alam niyo, sa Bible, pag-aralan natin sa Lucas 21, mayroong babala ang Panginoon doon sa kanyang alagad. Kaya yung binabanggit mo yung mga babae kanina, mga alagad yun, Brother Johnson. Pagka sinabing alagad, follower ni Jesus Christ. Pero nang pinarusahan ng Panginoon ang Jerusalem,
paano ba sila nakatakas? Yan. Atin yung tatalakayin. Sige. No? Ating babasahin, Brother Johnson, yung aklat ng Lucas 21 at hanggang 22. Kapitulo 21. Oo. 21, chapter 20 to 22. Yan. Kapitulo 21, talatang 20 hanggang 22. Ito po ang nakasulat. Datapwat, pagka nakakita ninyong nakukubkub ng mga hukbo ang Jerusalem, kung magkagayoy talastas ninyo na ang kaniyang pagkawasak ay malapit na. Kung magkagayoy, ang mga nasa Hudiya ay magsitakas sa mga bundok at ang mga nasa loob ng bayan ay magsilabas at ang mga nasa parang ay huwag magsipasok sa bayan. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay na nangasusulat. Tama, no? Oo. Di ba, napapansin ninyo? Ito yung dito nakatakas ang mga alagad. Yan, No? kasi may babalat, No. may instruction ng May Panginoon. instruction. Sabi ng Panginoon, pagka nakikita ninyong nakakubkob na ng hukbo ang Jerusalem, napapaligiran na Oo. ng mga kasundaluhan ng mga Romano. Alam niyo, binabasa ko ito sa The Great Controversy, Brother Johnson. Nang nabasa ko sa The Great Controversy, ang general ng mga Romano si Titus. Tama naman, sa istorya. Nang doon na lulusupin na nila ang Jerusalem para papatayin. Alam niyo, walang intensyon si na susunugin o papatayin lahat. Gusto niyang susurrender ang mga Israelita sa kanila. Pero ang instruction ni Titus, paligiran ninyo ang Jerusalem. Ilagay ninyo ang flag ng Roma. No, ilagay ninyo ang flag ng Roma. Gusto ni Titus na ang Israel susurrender sa Roma para wala ng patayan. Pero ang mga Israelita, naniniwala sila na sila bayan ng Diyos, walang mangyayari sa kanila, protektahan sila ng Diyos, gusto nilang lumaban. Kaya nga, pero nang nilagay ni Titus yung flag, ang ginawa ni Titus, kaya nga mayroong plano si Titus, na i-withdraw muna niya, nang napaligiran na ng flag, ang buong Jerusalem. Sabi ni Titus, we-withdraw muna kayo ng kaunting panahon. No? Mga 3 days ata yun sa nung aking nababa. For 3 days. Pagkatapos ng 3 days, saka kayo babalik, lulusubin natin ang Jerusalem. Okay. Kasi hinihintay ni Titus na ang itong Jerusalem susurrender sa Roma para wala ng patayan. Pero napapansin, na nakikita ito ng mga alagad, Brother Johnson, na napaligiran na nila, na napaligiran na ng mga kasundaluhan ng mga Romano, naalala ng mga alagad ang babala ni Jesus Christ. At nung tinayuan na nila ng flag, sabi ng mga alagad, ito na yung hudyat ng Panginoong Hesus. Ito na yung panahon na magsisitakas tayo. Tapos kasunod noon, wini-withdraw ni Titus ang kanyang kasunduluhan. Nakadaan lahat ang kanyang mga alagad. No? And after 3 days, bumalik si Titus, ang kanyang palugit sa Israel na susurrender, hindi sumurrender ang Israel. Kasi ang pananiwala ng Israel sa 70 AD, protektahan sila ng Diyos, gagawa ang Diyos ng milagro, pero walang milagro na nangyayari. Nawasak talaga. Nawasak nila, winasak. Pero nakatakas ang mga alagad. May pananampalataya. Nakatakas. Ganun ang proteksyon na ginagawa ng Panginoon. Sa judgment ng Panginoon dito, Brother Johnson, sa 7 trumpeta, walang bayan ng Diyos dito ang mapipinsala, mapapahamak. Makakatakas. Basta makinig sila sa pamaalala ng Panginoon. Pero pag hindi, kasama silang masusunog, katulad ng mga namatay doon sa pagbagsak ng Jerusalem at nalipol, malilipol sila ng kaaway. So, ibig sabihin, ang application nito, Brother John, at ang mensahe na makikita natin sa panahon na ito, sa ating kapanahunan, ito na yung sinasabi po natin pagka hinihigpan itong yung trumpeta, ang tanging makakaligtas lamang yung mga hindi nakalimot sa mga mensahe at paalala ng Diyos. Kaya, sa ngayon nga sa historian, Brother Johnson. Actually, Brother John, maalala ko lang, yung nababanggit mong sabi doon sa ni Mrs. White. Actually, binabanggit mo, nasa history yun. Baka kasi sabihin lang, ay, mili, yun, kay Ellen White yun. Pero ang totoo, yung detalye na sinasabi ni Brother John, ay nasa kasaysayan yun. Nakatala yun sa history. Paano linusob ng Romano ang Jerusalem. At babasahin natin yung 24, Brother Johnson. Kasi 22 lang yung binabasa sa Lucas 21, 24. Ito yung magiging destiny ng Israel pagkatapos sa hatulan ng Panginoon ng Israel. Ano ang mangyayari sa Israel?
21, 24. ng Lucas. At sila'y mga bubuwal sa pamamagitan ng talim ng tabak at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa at yuyurakan ang Jerusalem ng mga hintil hanggang sa matupad ang mga panahon ng mga hintil. Diba? Napapansin ninyo? Mula 70 AD, ang propesya ng Biblia, mangangalat na ang Israel. No? At alam niyo kailan lang sila nakabalik? Okay? 1948. Okay. Katuparan. At kung ating ididetalye din yan, Brother Johnson, di ba sabi niya dito, sila ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak. Alam niyo nang pumasok si Titus sa Jerusalem, lahat ng mga religious leader ng doon sa Jerusalem ay kasi naniniwala sila na ang Jerusalem yung kanyang templo, hindi sila mapapahamak kasi templo ito ng Panginoon. Pero alam niyo nung pinatay silang lahat, ang mga historian, Brother Johnson, nagsasabi na ang dugo sa Jerusalem, parang tubig na lumabas na lampas ng talampakan yung dugo na parang Lalim, na umaagos dahil sa dugo ng mga namatay. Oo. Ganun kadami ang pinatay ng mga Romano. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa pamamagitan mabubuwal sila sa pamamagitan ng tabak. Yan. Dadalhin silang bihag sa lahat ng mga bansa. At ang mangyayari sa Jerusalem, Brother Johnson, yuyurakan na ang Jerusalem ng mga hintil. Kaya napapansin ninyo, nare-restore ba ang Jerusalem Temple? Hindi na binabanggit ng Panginoon ang restoration sa Jerusalem Temple. Kasi ang bayan ng Panginoon hindi na literal Israel, kundi spiritual Israel na ang kanyang bayan. No? At ang ng Panginoon, hanggang sa matupad ang panahon ng mga hintil. At aking natutunan, Brother Johnson, sa pag-aaral sa prophecy, ang panahon ng mga hintil, 2,000 taon. Bibigyan niya ng pagkakataon ang mga hintil na magkakaroon ng kaligtasan. Ang ibinigay ng Panginoon ang kaligtasan sa mga hintil. Sa loob ng 2,000 taon na sila din ay magsisisi. Tatanggapin nila ang pabalita sa kaligtasan kasi ang panawagan ng Panginoon sa pagiging bayan niya ay ang spiritual Israel. Lahat ng tatanggap kay Jesus Christ, magiging spiritual Israel. Yan. No, ito na yung tatawagin niyang bayan, hindi na ang literal Israel. Yan. At kung titingnan pa din natin ito, Brother John, yung kasaysayan ng dumating ang Panginoon, bagaman ang Israel ay kanyang bayan at ang kanyang primary purpose ay ito yung unahin, nakita natin na sa halip na tanggapin siya, bagaman marami mga Hudyo din ang tumanggap sa kanya, pero yung mga leader halos tinakwil siya. At itong mga nagtakwil sa kanya, ay ito yung sinasabi natin na makakasamang mapaparusahan doon sa mga, ang makakasama nila, yung mga lumaban din sa bayan ng Diyos. Bakit ganito yan? Para maintindihan natin mga taga-subaybay. Ang hatol na ito, yung 1/3 o yung ikatlong bahagi ng mamamatay, ay ito yung mga tao na may chance sana natanggapin yung Panginoon, pero hindi nila kinilala. At the same time, kasama silang mapapahamak doon sa mga grupo na nang-api din sa bayan ng Diyos. Biro mo, napakalaki ng opportunity sana, Brother John. Nabayan ka na ng Diyos eh. Andun ka na, kasama ka na. Pero pag hindi ka namunga, nakaumang na yung palakol. Puputulin ka na niya. Kung yung Israel nga tinakwil, sabi doon sa mga binasa natin talata, na sariwa pero walang bunga, paano pa kaya tayong mga hintil na tuyo? Ito kasi minsan nagiging problema sa atin ngayon eh. May mga Kristiyano na parang mas dapat silang tama kaysa sa mga Israelita. Hindi ganun, mga kapatid. Ang pinakamagandang tingnan natin dito sa puntong ito, yung mensaheng dala ng trompeta, ito'y alarm, ito'y warning. Kasi marami pang kasunod, Brother John. Una pa lang ito. Unang trompeta pa lang ito, mga kapatid. Kaya abangan po ninyo ang ikalawang trompeta. Pero bago tayo manalangin, magbigay ka pang huling magbigay ako ng mensahe. Na marami pong mga kahulugan na ating makukuha dito, Brother Johnson, sa paghihip sa unang trompeta. Kasi bago sila hinatulan ng Panginoon, mahabang panahon, Brother Johnson. Tama. Alam niyo yung sa susulat ni Daniel, ang 70 weeks, kung iyong bibilangin yan, 7 times 7 yan. Sabi ni Pedro, Panginoon, kailan pa namin patatawarin ang aming kapwa? Makapitong bisis ba? Sabi ni
sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, hindi ko sinasabing 7, kundi 70 times 7. Alam niyo yung bansang Israel, ang taning ng bansang Israel, pagbabasahin mo yung Daniel 9, 70 weeks determined upon thy people. Pag ita-times mo yung 70 times 7, no? Yun yung 490 years. Ito yung taning ng Panginoon na sa bansang Israel na sila'y magtatapat bilang kanyang bayan na tinawagan. At nagtapos to noong 34 AD. Pero yung taning na binibigay niya, ang taning katulad sa binibigay ni Apostol Pedro, na ang 70 times 7. No? Sabi niya, hindi ko sinasabing makapito, kundi kapituan. Kapituan ka mga pito. Ibig sabihin yun, 70 weeks. Okay. Ito ang taning na binibigay ng Panginoon sa Israel, pero hindi sila nagbalik loob, hindi sila sumunod sa plano ng Diyos sa pagtawag sa kanila. Ang gusto ko ditong ibidiin, Brother Johnson, yung ano yung layunin sa pagtawag ng Diyos sa atin. Kung tinawagan tayo, ito yung dapat ang plano ng Diyos matupad sa ating buhay. Tama. So mga kapatid at mga kaibigan, napakasarap na pag-aralan itong aklat ng Apokalipsis. Katulad ng ating pamagat, si Kristo sa aklat ng Apokalipsis. Kasi ang sentro ng lahat ng mga bagay na ito ay nakikita natin yung paring walang sawang pag-ibig ng Diyos at patuloy na inaabot, at itong mga bagay na ito ay warning para sa ating lahat. Dapat tayo maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. So, inaasahan namin na kayo'y makakasama namin sa pagtalakay sa ikalawang trumpeta. Bago tayo maghiwa-hiwalay, kami po ay mag-iiwan sa inyo ng panghuling panalangin. Brother John? Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, nakikita namin, Ama, ang inyong pangunguna, paano ninyo kami ginagabayan. Yes, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, na aming natatalakay ang unang trumpeta. Yes. At nakikita namin ang inyong hatol sa bansang Israel. Yes, Lord. Pero bago ninyo hinahatulan ang Jerusalem bilang inyong bayan, binigyan ninyo sila ng pagkakataong magsisisi, magbalik loob, babaguhin ang kanilang buhay. Pero hindi nila tinitingnan, Panginoon, na ito'y babala sa kanila. Sila po'y nagdalang bahala, ang kanilang relihiyon, ginawa nila sila'y nagmamataas. At nagiging, ginagawa nila ang kanilang pangsarili habang tinatawagan mo sila sa paglilingkod. Yes, pero nandito din kami, Panginoon, bilang inyong bayan. Nakikita namin ang inyong paghatol na inyong iginagawad sa inyong mga tinawagan. Kami din ang inyong tinawagan. Nawa, maintindihan namin ang aming bahagi sa sanlibutan ito. At amin itong binabahagi ngayon sa sanlibutan. Loobin ninyo, Ama, na magsilbi din itong malaking warning sa mga taong naghihintay sa inyo na sila din mamumuhay na karapat-dapat, mamumuhay na banal, habang kami naghihintay sa inyong pagdating. Amen. Salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Ito po'y aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa ay natuto na naman tayo ng malaking bagay, nakinabang tayo sa mga halagang impormasyon na kailangan ng bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Inaanyahan ko po kayo na patuloy na subaybayan ang programang Katotohanan. Kasama po natin si Brother John Lumingkit. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.